10 taong sakripisyo kapalit ay sintensya ng kamatayan habang nakikipaglaban si Althea sa pagitan ng buhay at kamatayan sa operating room. Kinuha naman ni Darius ang lahat ng kanyang ipon para sa isang grand wedding kasama ang kanyang kabit. Mamatay na siya sa atin na ang lahat ng ari-arian niya walang hiyang pahayag ng taksil. Ngunit sa mismong gitna ng kasal, dumating ang repossession truck at freeze order para durugin ang kanilang pangarap sa harap ng pampublikong kahiya-hiya. Pagising mula sa hukay malamig na nagdeklara ng giyera si Althea, "Babawiin ko ang lahat." Paano magbabayad ang mga taksil kapag ang tunay na reyna ay nagising na? Habang nakagapos ang aking dibdib sa mga tubong nagpapanatili ng mahinang tibok ng aking puso, tahimik kong pinagmamasdan ang sarili kong hinlalaki na pinipilit na ipatong ng aking biyenan sa isang puting papel gamit ang itim na tinta. Sa mismong sandaling iyon sa pamamagitan ng speakerphone ng telponong nakapatong sa mesa sa tabi ng aking higaan, malinaw na umalingaw-ngaw ang boses ng babae sa kabilang linya. "Aprobado na po ang 5 milyong piso para sa reservation sa Tagaytay Highland Resort, Sir Darius. Gagamitin po ba natin ang primary platinum card ni Mrs. Althea Sarmiento?" Isang maikling katahimikan ang lumipas bago sumagot ang boses ng aking asawa si Darius na may kasamang magaan at walang kapares na kagalakan. "Yes, swipe it completely. Baka hindi na rin naman magising si Althea matapos ang open heart surgery niya, at kung magising man siya, wala na siyang magagawa. Siguraduhin ninyong ang pinakamagandang suite ang nakareserba para sa amin ni Cheska." Hindi gumalaw ang aking mata. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng intensive care unit ay tila pumasok sa aking mga baga. Ngunit wala akong naramdamang ni isang patak ng lamig, kumpara sa apoy na biglang namatay sa loob ng aking dibdib. 10 taon. 10 taon kong itinago ang aking tunay na pagkatao bilang nag-iisang tagapagmana ng Sarmiento Shipping Lines. 10 taon akong nagsuot ng mga murang duster, nagluto sa maliit na kusina at lihim na nagpasok ng bilyon-bilyong pondo mula sa aking pamilya upang itayo ang kanyang kumpanya dahil ayaw kong maramdaman niyang maliit siyang lalaki. At ngayon, habang bukas pa ang tahi sa aking dibdib, ginagamit niya ang aking pera para sa kasal nila ng kanyang sekretarya. Mabilis na pinunasan ng aking biyenan na si Madrina Corazon ang kanyang mga kamay gamit ang basahan matapos makuha ang aking thumb mark sa kasulatan. Hinarap niya ako ng may niting puno ng kaplastikan habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. "Althea, iha, huwag ka nang magalit sa amin ng anak ko," panimula ni Corazon habang inaayos ang kanyang mamahaling alahas na ako rin ang bumili. "Naiintindihan mo naman siguro ang sitwasyon, di ba? May sakit ang puso mo at kailangan ng pamilya Villarreal ng tagapagmana. Si Cheska ay bata pa at malusog. Tungkulin mo bilang mabuting asawa ang magparaya at ipagamit ang ari-arian mo para sa hinaharap ng kumpanya. Utang na loob mo sa amin na tinanggap ka namin sa pamilyang ito kahit wala kang maipagmamalaking pamilya sa Maynila." Gaslighting. Ang lumang sandata na paulit-ulit nilang ginamit sa akin sa loob ng isang dekada. Dati iiyak ako at hihingi ng tawad dahil natatakot ako mawala ng pamilya. Dati paniniwalaan ko ang bawat salita nila dahil sa matinding pagmamahal. Ngunit sa pagkakataong ito, walang luhang lumabas sa aking mga mata. Ang sakit na dapat ay wawasak sa akin ay nagbago, naging isang matigas, makintab at malamig na baluti ng bakal. Sumilip ang isang napakababaw at malamig na ngiti sa aking mga labi. Bahagya kong itinagilid ang aking ulo habang nakatingin sa mukha ng aking biyenan. "Ganun po ba, Mama? Talagang napakabuti ninyong pamilya?" Kumislap ang katuwaan sa mga mata ni Corazon. Inakala niyang ang aking panghihina ay nangangahulugan ng muling pagsuway. "Mabuti at naiintindihan mo, iha. O siya, magpahinga ka na dyan. Pupunta muna ako sa Tagaytay para tulungan si Darius sa mga dekorasyon ng kasal nila bukas. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, ha?" Mabilis niyang isiniksik ang papel sa kanyang bag. Kinuha ang kanyang branded na handbag at mabilis na lumabas ng kwarto nang hindi man lang tinitingnan kung maayos ang pagdaloy ng aking dextrose. Sa sandaling sumara ang pinto at lumalim ang katahimikan sa silid, mabilis na nawala ang panghihina sa aking mga mata. Walang natagabang luha,
walang gulo sa aking paghinga. Ang aking puso, ang pusong katatapos lamang reperin ng mga pinakamagagaling na siruhano sa bansa, ay tumitibok ng may bago at nakamamatay na ritmo. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay. Inalis ang pulse oximeter sa aking daliri at inabot ang ibabang bahagi ng aking unan. Sa loob ng lihim na tahi ng kotson, inalabas ko ang aking encrypted satellite phone, ang teleponong hindi kailanman nalaman ni Darius na umiiral. Inilagay ko ang telepono sa aking tainga at pinindot ang nag-iisang speed dial code. 3 segundo lamang ang lumipas bago sumagot ang isang malalim at formal na boses sa kabilang linya. Doña Althea, nakahanda na po ang lahat. Nabalitaan na po namin ang nangyayari sa Tagaytay. Attorney Hector, malamig at malinaw kong pahayag ng walang kahit katiting na tremor sa aking boses. Execute Phase 1 immediately. Naway makumpirma ko po ang mga utos ninyo, ma'am? Tanong ni Attorney Hector Cruz, ang punong abogado ng Sarmiento Group of Companies. I-freeze mo ang lahat ng aking personal at corporate bank accounts na nakakonekta sa pangalan ni Darius Villarreal at ng kanyang ina. I-revoke mo ang authorizations ng lahat ng supplementary credit cards. Ipadala mo ang recovery team para bawiin ang 5 luxury vehicles na nakarehistro sa Sarmiento Fleet na kasalukuyang ginagamit ng kanyang pamilya. At siguraduhin mong ang warrant for repossession ay maisisilbi sa mismong gitna ng reception ng kasal nila sa Tagaytay Highland Resort bukas ng tanghali. Isang maikling paghinto ang naganap sa kabilang linya bago sumagot ang abogado. At tungkol naman po sa Villarreal Logistics, ma'am, ang kumpanyang itinayo ninyo para sa kanya? Huminga ako ng malalim habang nakatingin sa puting kisame ng ospital. Sa aking isip, nakikita ko na ang mukha ni Darius kapag na-realize niyang ang buong mundong itinayo niya ay isang bahay na gawa lamang sa baraha. Ihanda mo ang emergency board meeting para sa susunod na araw sa headquarters. Malamig kong utos. Babasagin natin ang pangarap ng aking asawa habang nakasuot siya ng kanyang pinakamahusay na Amerikana. At Hector? Yes, Doña Althea. Ipahanda mo ang aking pribadong sasakyan at ang aking medical team. Aalis ako sa ospital na ito sa loob ng 1 oras. Hindi ako mamamatay sa kwartong ito. May kasal pa akong kailangan daluhan. Nasusunod po, Ma'am Sarmiento. Ibinaba ko ang telepono at muling itinalikod ang aking ulo sa unan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Walang awa, walang pag-aalinlangan. Ang laro ng kanilang kasakiman ay tapos na at ngayon ang batas ng Sarmiento ang magsisimula. Ang dahan-dahang pag-ikot ng mga gulong ng aking wheelchair sa makinis na sahig ng basement parking ng ospital ay tila isang tahimik na martsa patungo sa aking muling pagkabuhay. 2 pribadong siruhano at 3 bodyguards ng Sarmiento Group ang nakapalibot sa akin habang si Attorney Hector Cruz ay nag-aabang sa tabi ng isang itim na van na may madilim na salamin. Nang maiangat ako sa loob ng sasakyan at mailagay ang portable heart monitor sa aking dibdib, inabot sa akin ni Hector ang isang tablet na naglalaman ng live financial dashboard ng aking mga personal na pondo. Naisagawa na po ang unang utos, Doña Althea. Formal na ulat ni Hector habang mabilis na tumatakbo ang van patungo sa aming safe house sa Bonifacio Global City. Nailak na po ang 3 primary black cards, ang 2 joint accounts na ginagamit ni Darius para sa pang-araw-araw na gastos ng Villarreal Logistics ay nakahinto na rin. Sa kasalukuyan, wala na siyang ma-access kahit 1 sentimo mula sa pondo ng Sarmiento. Tumingin ako sa screen. Nakikita ko ang kulay pulang marka ng System Frozen sa gilid ng pangalan ni Darius Villarreal. Isang malamig na ginhawa ang humagpos sa aking dibdib. Kumusta naman ang reaksyon sa Tagaytay? Tanong ko habang marahang sumasandal sa malambot na upuan ng van. Samayan po ay patunguhan na si Darius at ang kanyang ina sa front desk ng Tagaytay Highland Resort para bayaran ang 5 milyong piso para sa presidential suite at sa paunang bayad sa catering. Sagot ni Hector na may bahaging ngiti sa kanyang mga labi. Matatapos ang kanilang pangarap sa loob ng 5 minuto. Sa mismong sandaling iyon sa malamig na lobby ng Tagaytay Highland Resort, nakatayo si Darius sa harap ng reception desk habang nakahawak sa baywang ng kanyang bagong asawa na si Cheska. Nakasuot si Darius ng mamahaling linen suit habang si Corazon naman ay abala sa pagpapakuha ng litrato
sa mga mamahaling bulaklak sa paligid. I want the presidential suite key now, and please charge the full 5 million pesos to this card. Mayabang na pahayag ni Darius habang inilalapag ang makintab na itim na card sa ibabaw ng marbol na mesa. Ngumiti ang reception manager at mabilis na isinaksak ang card sa terminal machine. Ngunit sa halip na lumabas ang maayos na resibo, isang matunog na pulang ilaw ang lumabas sa screen kasama ang babalang "Transaction declined, account frozen by primary owner." Nawala ang ngiti sa mukha ni Darius. What? Subukan mo ulit. Baka sira lang ang signal ng terminal ninyo. Pangalawang beses na isinaksak ng manager ang card. Parehong resulta. Nagsimula ng magtinginan ang ibang mga bisita na nakapila sa lobby. Pasensya na po, Sir Darius. Formal ngunit malamig na pahayag ng manager. Inilagay po ng bangko ang card na ito sa permanent block sa utos mismo ng pangunahing may-ari ng account na si Mrs. Althea Sarmiento. Hindi po namin maipoproseso ang inyong reservation hanggat walang maipapalit na ibang card o cash. Nagbago ang kulay ng mukha ni Cheska. Ang kanyang dating matamis na ngiti ay napalitan ng takot at pagkapahiya. Darius, ano nangyayari? Sabi mo ba ay maayos ang lahat? Nakatingin sa atin ang mga tao? I-check mo ang isa ko pang card. Galit na utos ni Darius habang inilalabas ang kanyang personal na gold card, isang card na nakadikit sa joint account ng Villarreal Logistics. Isinaksak ng manager ang pangalawang card. Sa muling pagkakataon lumabas ang parehong pulang babala. Frozen. Sir, saradorin po ang account na ito, sabi ng manager habang inilalayo ang kamay sa terminal. Kung wala po kayong maipambabayad na cash para sa 5 milyong piso ngayon din, kakailanganin po naming ipakisuyo na ilabas ninyo ang inyong mga gamit sa resort dahil nakareserba na po ang suite sa ibang bisita. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Ang pamilya Villarreal na pumasok sa resort na parang mga hari at reyna ay nakatayo ngayon sa gitna ng lobby na parang mga pulubi. Puno ng pawis ang noni Darius habang mabilis niyang kinukuha ang kanyang telefon para tawagan ng ospital kung saan niya iniwan si Althea. Sa kanyang isip, galit man siya, naniniwala pa rin siya magagawa niyang pasunod ang kanyang asawa sa pamamagitan ng kaunting lambing at pananakot. Ngunit nang sumagot ang linya ng ospital, hindi ang boses ng nanghihinang asawa ang kanyang narinig. Magandang araw, Sir Villarreal. Wika ng boses ng head nurse sa kabilang linya. Nais lang po namin ipagbigay alam na formal nang inilabas si Mrs. Althea Sarmiento ng kanyang pamilya kaninang umaga pa. Inilipat na po siya sa ibang lokasyon at ipinag-utos po ng kanyang legal team na ibigay sa inyo ang billing statement ng kanyang operasyon na nagkakahalaga ng 3 milyong piso na kailangan ninyong bayaran sa loob ng 30 araw. Nabitawan ni Darius ang kanyang kelpono. Ang malamig na katotohanan ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang balikat. Si Althea, ang babaeng itinuring niyang tanga, ang asawang akala niya ay habambuhay. Na magiging tuntungan ng kanyang mga paa ay wala na sa kanyang mga kamay. At ang kanyang pagganti ay katatapos pa lamang magsimula. Mula sa malaking salaming bintana ng aking silid sa penthouse sa BGC. Nakaupo ako habang nakapatong ang aking mga binti sa malambot na stool. Sa aking kandungan ay ang isang high-definition tablet na nagpapakita ng live video feed mula sa 2 lihim na camera na ipinalagay ni Attorney Hector sa garden reception ng Tagaytay Highland Resort. Ang lugar ay pinalalamutian ng libo-libong puting rosas. May kasamang orkestra na tumutugtog ng malamig na musika habang ang mga kilalang tao sa negosyo at ilang mga mamamahayag ay nagtitipon sa paligid ng entablado. Sa gitna ng lahat ng ito ay nakatayo si Darius, nakasabit ang kanyang braso sa balikat ni Cheska na nakasuot ng napakagarbong bridal gown na may mahabang buntot. I'm just a self-made man who built Villarreal Logistics from scratch. Mayabang na pahayag ni Darius sa harap ng 2 reporters na nag-i-interview sa kanya. At ngayon kasama ang aking magandang asawa na si Cheska, nakahanda na kaming palawakin ang aming negosyo sa buong Timog Silangang Asya. Isang malamig na ngiti ang sumilip sa aking mga labi habang inaabot ko ang tasa ng mainit na chamomile tea. Self-made, mahina kong bulong sa aking sarili. Tingnan natin kung hanggang saan makakarating ang iyong pagiging self-made kapag inalis ko na ang tunay na pundasyon.
Sa mismong sandaling iyon sa Tagaytay, isang malaking itim na towing truck na may nakatatak na logo ng Sarmiento Fleet Management ang dahan-dahang pumasok sa main driveway ng resort, kasunod ang dalawang sasakyan ng pambansang pulisya. Napatigil ang tugtog ng orkestra nang maglakad ang tatlong armadong pulis patungo sa harapan ng bridal car, isang kulay puting Maybach, na ginamit ni Cheska sa kanyang pagdating. Mabilis na pinalibutan ng mga tauhan ng towing truck ang sasakyan at sinimulang ikabit ang mga bakal na kadena sa mga gulong nito. Nagmamadaling lumapit si Darius Pula ang mukha sa galit habang sumisigaw sa Taglish. "Hey, what the hell are you doing, rehiyon ko to? Bakit ninyo ginagalaw ang kotse ng asawa ko?" Formal na humarap ang opisyal ng pulisya at inilabas ang isang formal na Notice of Immediate Repossession. Mr. Villarreal, ang sasaking ito ay nakarehistro bilang asset ng Sarmiento Shipping Lines. Dahil sa formal na kahilingan ng kumpanya dahil sa unauthorized personal use, kinakailangan na naming bawiin ang sasaking ito ngayon din sa ilalim ng batas. Bago pa man makasagot si Darius, pumasok sa gitna ng reception lawn ang grand manager ng resort, kasama ang 5 buwardiya at ang head caterer. Ang manager ay may hawak na wireless microphone na hindi sinasadyang nakabukas, kaya't ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong garden. "Mr. Villarreal, pansamantalang itinitigil namin ang serbisyo ng pagkain at inumin para sa inyong 300 bisita." Malamig na pahayag ng manager. "Ang tseke na ibinigay ninyo kaninang umaga mula sa Villarreal Logistics ay pormal ng tumalbog dahil sa kawalan ng pondo. Kung hindi kayo makakapagbayad ng 2 milyong piso sa cash sa loob ng 10 minuto, patatayin namin ang mga ilaw at sounds at kakailanganin naming ipatapon ang lahat ng pagkain." Naghari ang matinding katahimikan sa buong resort. Ang mga bisitang kanina lamang ay pumapalakpak ay nagsimula ng magbulungan. Ang mga mamamahayag na naroon ay mabilis na itinutok ang kanilang mga kamera sa namumutlang mukha ni Darius at sa nangangatog na katawan ni Cheska. Nagsimula ng gumawa ng kanyang lumang drama si Cheska. Hinawakan niya ang kanyang ulo, umiyak ng malakas sa harap ng mga kamera at dahan-dahang lumuhod sa damuhan habang nagpapanggap na nahihilo. "Darius, bakit ginagawa ito sa atin ni Althea?" Umiiyak na sigaw ni Cheska upang marinig ng lahat. "Nagsiselos lang ba siya dahil mas mahal mo ako? Bakit kailangan ning sirain ang pinakamasayang araw ng buhay natin? Anong masama sa pagmamahalan natin?" Ngunit sa pagkakataong ito, ang drama ni Cheska ay hindi gumana. Ang mga bisita na nagmula sa mataas na lipunan ng Maynila ay hindi naawa. Sa halip na puno ng dumi at paghamak ang kanilang mga tingin. Sa lipunang iyon, ang kawalan ng pera at ang pampublikong kahiya-hiya ay mas masahol pa sa kahit anong kasalanan. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking nakasuot ng formal na uniforme ng pribadong courier ang dahan-dahang umakyat sa entablado. May hawak siyang isang malaking pilak na kahon na nakatali ng pulang ribon. "Para kay Mr. Darius Villarreal mula kay Mrs. Althea Sarmiento," formal na pahayag ng courier habang iniaabot ang kahon sa harap ng mga kamera. Nanggangatog ang mga daliri ni Darius habang binubuksan ang kahon. Inaasahan niyang baka naglalaman ito ng isang tseking pambayad o isang sulat ng pagmamakaawa. Ngunit nang maiangat niya ang takip, ang pumasad sa kanyang paningin ay isang frame na naglalaman ng nakadokumentong talaan ng lahat ng kanyang utang sa loob ng 10 taon mga bayad sa bahay ng kanyang ina Pondo para sa kanyang mga tutbay na negosyo, at ang huling billing statement ng ospital na nagkakahalaga ng 45 milyong piso. Sa ibaba ng dokumento, may isang maikling linyang nakasulat sa pulang tinta gamit ang aking mismong sulat kamay. "You built your pride using my money. Today, I am taking back my foundation. Welcome to reality, Darius." Nabitawan ni Darius ang frame. Ang salamin nito ay nabasag sa semento na lumika ng isang malinaw na lamat sa gitna ng kanyang pangalan. Napatingin siya sa paligid sa towing truck na hinihila na ang kanyang luxury car, sa mga waiter na nililigpit na ang mga pagkain, sa harap ng mga bisitang nag-aalisan at kay Cheska na umiiyak sa dumi ng damuhan. Sa kabilang dako ng screen sa aking tahimik na silid sa BGC, ibinaba ko ang aking tasa ng tsa. Ang malamig na kalmado sa aking puso ay napalitan ng isang malalim at tiyak na kasiyahan. Ang kasal sa Tagaytay ay hindi ang katapusan ng aking pagganti.
Ito ay ang pambungad lamang sa tunay na pagbagsak ng empire ng mga Villarreal. Habang nakatitig ako sa ulat na ipinapadala ng aking security team, nakikita ko ang bawat galaw ni Darius sa pamamagitan ng GPS tracker ng kanyang pampribadong sasakyan. Ang gabi sa Maynila ay basang-basa sa patuloy na pag-ulan, ngunit ang init ng galit at takot sa loob ng sasakyan ni Darius ay sapat na para pasabugin ang kanyang natitirang katinoan. Sa loob ng isang murang na arkilang kotse na nagmamadaling bumabagtas sa highway mula Tagaytay pabalik ng Maynila, hawak ni Darius ng napakahigpit ang manibela habang ang pawis sa kanyang noo ay humahalo sa kanyang basang buhok. Sa likurang upuan ang kanyang ina na si Corazon ay patuloy na umiiyak habang inaayos ang kanyang nasirang hairstyle. "Makinig ka sa akin, Darius," sigaw ni Corazon habang itinatapon ang kanyang basang tissue sa sahig ng kotse. Babae lang yang si Althea. Nagwawala lang yan dahil sa selos dahil nalaman niyang pakakasalan mo si Cheska. Tandaan mo, 10 taon mo siyang hawak sa lee. Pagpakitaan mo lang ng kaunting lambing, magdalang awa ka ng kaunti o takutin mo na iiwan mo siya ng tuluyan, luluhod din yang si Althea sa mga paa mo katulad ng dati. Ngunit hindi na nakikinig si Cheska sa tabi ni Darius. Ang kanyang pampampublikong maskara ng pagiging mahinhin ay tuluyan ng napunit. Galit niyang hinampas ang dashboard ng kotse habang nagsisigaw sa Taglish. "Don't give me that romantic nonsense, Tita Corazon!" Galit na sigaw ni Cheska habang ang kanyang makeup ay kumalat na sa kanyang pisingi. "Nawala ang bridal car ko. Napalayas tayo sa resort, napahiya ko sa lahat ng mga kakilala ko sa high society. I didn't marry a bankrupt man, Darius. Kung hindi mo mababawi ang pondo at ang kumpanya bago matapos ang araw na ito, makikipag-divorce ako sa'yo at kukunin ko ang lahat na maari kong makuha." "Manahimik kayong dalawa," sigaw ni Darius habang mabilis na itinutok ang kotse patungo sa St. Luke's Medical Center sa Maynila. "Maayos ko ito. Pupuntahan ko si Althea sa ospital ngayon din. Hindi siya makakatanggi sa akin kapag nakita niya ako. At bukod doon, may board meeting ako ngayong hapon para sa 500 milyong pisong pondo mula sa Alpha Marine Investment. Kapag pumasok ang perang yon, hindi ko na kailangan ng kahit isang sentimo ng babaeng yon." Gaya ng aking inaasahan ang kanyang labis na pagiging mayabang. At ang kanyang maling akala na kaya pa rin niya akong kontrolin ang nagtulak sa kanya patungo sa pinto ng aking dating kwarto sa ospital. Mabilis na tumakbo si Darius sa pasilyo ng ika-4 na palapag ng ospital, may hawak na isang murang pumpon ng bulaklak na nabili niya sa gilid ng kalsada. Inihanda niya ang kanyang muka, ang kanyang pinakamagaling na ekspresyon ng isang nagsisisi ngunit mayabang na asawa. Mabilis niyang itinulak ang pinto ng kwartong 402 at pumasok ng may lakas ng loob. "Althea, anong kalokohan ang ginawa mo sa Tagaytay?" Napahinto ang kanyang mga salita sa kanyang lalamunan. Ang kama sa gitna ng kwarto ay malinis, nakatupi ang puting kumot at walang tao. Sa halip na ang kanyang nanghihinang asawa ang nakaupo sa malambot na sofa sa gilid ng kwarto, ay si Attorney Hector Cruz, nakasuot ng formal na dark gray suit at may hawak na isang itim na folder na gawa sa balat. Dahan-dahang tumayo si Hector, inayos ang kanyang salamin sa mata at tiningnan si Darius ng may matinding panggigipit. "Mr. Darius Villarreal," formal at malamig na boses ni Hector na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Inaasahan ko na ang iyong pagdating." Nangangatog ang boses ni Darius habang nakaturo ang kanyang daliri sa abogado. "Nasaan si Althea? Nasaan ang asawa ko? Nasaan ang karapatan ninyong pasukin ang kwartong ito?" Isinara ni Hector ang kanyang folder at inabot ang isang malaking formal na dokumento na may tatak ng hukuman at ng Sarmiento Legal Team. "Wala na rito si Mrs. Althea Sarmiento?" pahayag ni Hector. "At para sa iyong kaalaman, ito ang Notice of Revocation of all Marital and Corporate Authorizations. Mula sa oras na ito, formal ka ng tinanggalan ng anumang karapatan na kumatawan sa kanya, gumamit ng kanyang pangalan, o humawak ng anumang asset na nakakonekta sa pamilya Sarmiento. At idinadagdag ko na rin ito, ang formal na subpoena para sa kasong falsification of public documents at corporate embezzlement." Inihagis ni Hector ang dokumento sa dibdib ni Darius.
Nahulog ang murang bulaklak sa sahig at natapakan ng sariling sapatos ni Darius habang umaatras siya ng 2 hakbang. No, no, this is impossible. Galit na sigaw ni Darius habang hawak ang mga papel. Hindi magagawa sa akin to ni Althea. Mahina siya. Mahal niya ako. Ginagmanipula ninyo lang ang asawa ko. Tumawa ng napakahina si Hector, isang tawa na puno ng panggagalaiti at paghamak. Akala mo ba talaga ay mahina ang babaeng nagpatayo ng kumpanya mo mula sa wala, Mr. Villarreal? Hindi si Althea ang ginagamit. Ikaw ang pumasok sa bitag na siya mismo ang nagdisenyo. Tinalikuran ni Hector si Darius at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, huminto siya at tiningnan si Darius sa kanyang mga mata. May board meeting ka sa Villarreal Logistics sa loob ng 2 oras para sa Alpha Marine Investment, di ba? Payong kapatid lang Mr. Villarreal? Siguraduhin mong nakasara ng maayos ang iyong button sa Amerikana dahil ang buong mundo ay manonood sa iyong pagbagsak. Naiwang nakatayo si Darius sa gitna ng bakanteng kwarto, habang ang pawis sa kanyang katawan ay dahan-dahang lumalamig. Ngunit sa kabila ng lahat ng babalang, ito ang kanyang kamangmangan at pagiging desperado ay nagtulak sa kanya na kumapit sa huling pag-asa ang Alpha Marine Investment. Naniniwala pa rin si Darius na kapag pumasok ang 500 milyong piso ngayong hapon, mababawi niya ang lahat. Hindi niya alam sa mismong boardroom ng kanyang headquarters sa Maynila, nakaupo na ako sa punong upuan, naghihintay sa kanyang huling pagdating. Ang malaking boardroom sa 30 palapag ng Villarreal Logistics Headquarters ay puno ng liwanag mula sa mga mamahaling ilaw sa kisame. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay pinalilibutan ng 12 kasapi ng Board of Directors, habang ang malaking glass wall ay nagpapakita ng malawak na tanawin ng lungsod ng Maynila. Nakatayo si Darius. Sa punong dulo ng mesa, inaayos ang kanyang kulay bughaw na korbata habang may mayabang na nitis sa kanyang mga labi. Sa kabila ng kaguluhang nangyari sa Tagaytay at sa ospital, ang kanyang labis na pagiging sutil at ang pag-asang papasok ang 500 milyong piso mula sa Alpha Marine Investment ay nagbigay sa kanya ng maling lakas ng loob. Gentlemen, panimula ni Darius habang itinataas ang kanyang kamay upang makuha ang atensyon ng lahat. Ang mga tsismis na narinig ninyo ukol sa nangyari sa Tagaytay ay walang iba kundi isang maliit na pamboboykot ng aking dating asawa na hindi matanggap ang aming hiwalayan. Ngunit huwag kayong mag-alala. Kontrolado ko ang lahat. Ngayong hapon, formal ng pipirmahan ng kinatawa ng Alpha Marine Investment ang 500 milyong pisong kontrata na maglalagay sa ating kumpanya sa tuktok ng industriya. Pumapalakpak na ang 2 miyembro ng board na nakikinabang sa kanyang pondo nang dahan-dahang bumukas ang 2 malaking pinto sa dulo ng silid. 4 na matatangkad na security officers na nakasuot ng formal na itim na Amerikana ang unang pumasok at tumayo sa magkabilang gilid ng pinto. Kasunod nila pumasok ang isang matandang lalaki na may hawak na gintong tungkod si Don Eduardo Sarmiento, ang kilalang ehar ng industriya ng barko sa buong Timog Silangang Asya. At sa kanyang tabi naglalakad ng may perpektong tindig at tiyak na mga hakbang ay ako. Nakasuot ako ng isang tailor-made navy blue power suit na kataas ang aking buhok sa isang eleganteng bun. At ang aking tainga ay pinalalamutian ng mga simpleng diamante na minana ko sa aking ina. Ang aking mukha na dating nakasanayan ni Darius na walang ayos at puno ng pagod sa bahay, ay pinalalamutian ngayon ng isang malamig at makapangyarihang ayos. Nabitawan ni Darius ang baso ng tubig na kanyang hawak. Ang baso ay bumagsak sa marbol na sahig at nabasag sa libu-libong piraso, habang ang tubig ay kumalat sa kanyang mamahaling sapatos. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa matinding pagkabigla at ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyan ng nawala. Don Eduardo? Nauutal na bulong ng isa sa mga matatandang direktor habang mabilis na tumatayo upang magbigay galang sa aking ama. Naglakad ako ng diretso patungo sa punong upuan sa dulo ng mesa, ang mismong upuan kung saan nakatayo si Darius. Hindi man lang ako tumingin sa basag na salamin sa sahig. Tumayo si Don Eduardo sa aking kanan habang si Attorney Hector Cruz ay inilagay ang 2 malalaking folder sa ibabaw ng mesa. Nanggangatog ang buong katawan ni Darius habang nakatitig sa akin.
Ang kanyang labi ay gumagalaw, ngunit walang salitang lumalabas sa loob ng ilang segundo. Nang wakas ay mahanap niya ang kanyang boses, pumasok ang kanyang huling pagtatangka na gamitin ang kanyang lumang manipulasyon. Althea! Nautal at galit na pahayag ni Darius sa Taglish habang humahakbang siya palapit sa akin. Anong kalokohan to, bakit ka nakadamit ng ganyan? Bakit kasama mo si Don Eduardo? Don't embarrass me in front of my board. Asawa mo ako. Mag-usap tayo sa bahay, hindi rito sa gitna ng opisina ko. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay walang kahit katiting na init, walang galit at walang awa. Purong katahimikan lamang, isang nakamamatay na katahimikan. Inilabas ni Attorney Hector ang mga opisyal na dokumento at ibinuklat ito sa harap ng lupon ng mga direktor. Para sa kaalaman ng lahat ng kasapi ng board, formal na pahayag ni Hector sa malakas na boses. Ang Alpha Marine Investment ay hindi isang dayuhang kumpanya. Ito ay isang wholly owned subsidiary ng Sarmiento Shipping Lines. Ang 500 milyong pondo na inaasahan ni Mr. Villarreal ay pondo mismo ng pamilya Sarmiento. Bukod dito, ang 85% ng capital stock ng Villarreal Logistics ay nakadirekta sa ilalim ng pangalan ni Mrs. Althea Sarmiento. Naghari ang matinding kaguluhan sa boardroom. Ang mga direktor na kanina ay sumusuporta kay Darius ay mabilis na lumayo sa kanya habang ang pawis sa noo ni Darius ay dahan-dahang pumatak sa kanyang kurbata. No, bulaan yan, sigaw ni Darius habang sinusubukang hawakan ang aking braso. Althea, sabihin mo sa kanila kumpanya ko to, ako ang nagsumikap dito habang nasa bahay ka lang. Bago pa man maabot ng kanyang daliri ang aking damit, 2 gwardiya ang mabilis na humarang sa kanyang harapan at itinulak siya pabalik. Tinitigan ko siya ng diretsyo sa kanyang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nagsalita ako sa harap niya sa isang boses na hindi naghahanap ng kanyang pag-apruba. Isang boses na nagtataglay ng buong kapangyarihan ng aking angkan. You were my husband when I was funding your pathetic life and paying for your mother's debts, malamig at malinaw kong pahayag na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Today you are just a fraud facing immediate foreclosure and a long prison sentence. Kinuha ko ang aking gintong fountain pen mula sa bulsa ng aking coat. Sa harap ng buong lupo ng mga direktor, mabilis kong inilagay ang aking formal na pirma sa board resolution na nagpatalsik kay Darius Villarreal bilang CEO at President ng kumpanya. By the power vested in me as the majority shareholder, pagpapatuloy ko habang itinataas ang aking tingin sa kanya. I hereby remove you from this company. All your access codes are revoked. Your office is sealed for forensic audit. Get out of my building, Darius. Naiwang nakatayo si Darius sa gitna ng silid na kayuko ang mga balikat, habang ang formal na resolusyon ay ipinasa sa bawat miyembro ng board na mabilis na pumirma upang iligtas ang kanilang sarili. Ang kanyang pangarap, ang kanyang kayabangan at ang kanyang buong pagkatao ay tuluyan ng nabasag sa mismong harap ng babaeng itinuring niyang walang halaga. Ang marahang pagbukas ng pinto ng gintong elevator sa main lobby ng headquarters ay nagdala sa akin sa harap ng isang malaking kumpol ng mga mamamahayag na nag-aabang sa aking pagbaba. Ngunit bago pa man ako makalapit sa nakaparadang kotse sa labas, isang mabilis na anino ang lumusot sa mga gwardiya at biglang humarang sa aking daan. Si Cheska. Nakaluhod siya sa makinis na sahig ng lobby, hawak ang dulo ng aking suot na pantalon, habang ang kanyang bridal gown ay marumi na sa alikabok. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha, at ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot habang sumisigaw upang marinig ng lahat ng reporters na may hawak na camera at mikropono. Ma'am Althea, please mawa ka sa amin. Umiiyak na pagsusumamo ni Cheska sa Taglish. Naging mahina lang kami ni Darius dahil sa pagmamahal, pero parang awa mo na, wag mo kaming sira. Ang nanay ko sa probinsya ay may malubang sakit sa puso. Kailangan namin ang pera para sa kanyang pagpapagamot. Wag mo ipasara ang kumpanya. Masama man ang nangyari, tao lang din kaming nagkakamali. Napatigil ang paggalaw ng mga tao sa lobby. Ang mga mamamahayag ay mabilis na lumapit at itinutok ang mga ilaw at lente ng kamera sa aming dalawa. Sa pananaw ng ordinaryong tao si Cheska ay mukhang isang kawawang biktima na pinahihirapan ng isang makapangyariang may-ari ng kumpanya.
Tumingin ako sa kanya nang diretsyo ng walang kahit katiting na emosyon sa aking muka. Dahan-dahan kong binuksan ang aking designer bag, kinuha ang isang makapal na asul na envelope at marahang inihagis ito sa tapat ng kanyang muka. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig sa tabi ng kanyang maruming gown. Sakit ng nanay mo? Malamig kong panimula na may matalim na kislap sa aking mga mata. Narito ang mga resibo ng iyong first-class tickets patungong Paris noong nakaraang buwan. Narito ang mga resibo ng mga binili mong Hermes at Chanel bag sa Europe gamit ang aking personal na credit card habang ako ay nakaratay sa intensive care unit. At narito rin ang opisyal na sertipikasyon mula sa ospital sa iyong probinsya na nagpapatunay na ang iyong ina ay walang anumang sakit at kasalukuyan pang nagbabakasyon sa isang resort na ikaw ang nagbayad. Huwag mong gamitin ang pangalan ng iyong pamilya para pagtakpan ang iyong pagiging magnanakaw, Cheska. Napangganga si Cheska. Ang kanyang mga labi ay nangangatog habang mabilis na binabasa ng mga reporters ang mga papel na nagkalat sa sahig. Ang kanyang pampublikong drama ay mabilis na naglaho na napalitan ng matinding kahiya-hiya. Sa mismong sandaling iyon, humakbang si Attorney Hector, palapit kasama ang dalawang ahente mula sa National Bureau of Investigation. Inilabas ni Hector ang opisyal na ulat ng dactyloscopy at handwriting analysis ng pulisya. Para sa opisyal na record, pahayag ni Hector sa malakas na boses. Ang pirma ni Doña Althea Sarmiento sa dokumento ng paglilipat ng 45 milyong piso ay pormal nang napatunay ang peking pirma. Isinagawa ito sa eksaktong oras at petsa kung kailan si Doña Althea ay sumasailalim sa operasyon sa puso at walang malay. At ikaw, Cheska Alonzo, ang nakatala bilang testigo na pumirma sa kasulatan habang alam mo ang katotohanan? Mabilis na lumapit ang dalawang ahente ng NBI at hinawakan ang braso ni Cheska upang patayuin siya. Ang kanyang bridal gown ay nagmistulang isang damit ng isang bilanggo, habang kinakabitan siya ng mga opisyal ng pulisya. Samantala sa high-end condominium sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Cheska, dalawang sheriff ng korte ang dumating kasama ang mga opisyal ng barangay. Mabilis nilang inilagay ang malalaking orange na selyo at padlock sa pintuan ng kanyang penthouse suite. Ang lahat ng gamit ang mga mamahaling muebles at ang mismong unit na binili ni Darius gamit ang linakaw na pera mula sa aking account ay pormal ng binawi ng batas. Tiningnan ko si Cheska sa huling pagkakataon habang hinihila siya ng mga pulis patungo sa labas ng lobby. Akala mo ba ay makukuha mo ang aking buhay? Sa pamamagitan ng pagluha ang bawat sentimo na kinuha ninyo sa akin ay babayaran mo sa loob ng malamig na rehas, Cheska? Tinalikuran ko siya at naglakad patungo sa aking sasakyan nang may tiyak na mga hakbang. Ang gabi ay dahan-dahang lumalamig, ngunit ang apoy ng hustisya ay mas lalo pang nag-aalab. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa mga bukas na bintana ng penthouse sa Bonifacio Global City. Ang lugar na dating simbolo ng marangyang buhay na pinang-arap ni Darius at Cheska ay nagmukhang isang abandonadong bodega nang pumasok si Darius. Basang-basa ang kanyang Amerikana mula sa ulan at ang kanyang mukha ay puno ng matinding puyat at pagod. Sa tulong ng mga illegal na loan sharks na nagpautang sa kanya ng pera kapalit ng napakataas na interes, pansamantalang nakalabas si Darius sa kulungan sa pamamagitan ng piyansa. Ngunit wala na siyang matuluyan. Ang kanyang sariling bahay ay napadlock na ng korte at ang kanyang kumpanya ay tuluyan ng kontrolaado ng pamilya Sarmiento. Nang pumasok siya sa silid, napatigil siya sa tabi ng pintuan. Ang penthouse ay nasa gitna ng matinding kaguluhan. Ang mga cabinet ay nakabukas, ang mga mamahaling damit ay nagkalat sa sahig, at si Cheska ay nagmamadaling nag-i-impact ng 3 malalaking maleta. Pilit niyang isinisiksik ang mga mamahaling Chanel at Louis Vuitton bags kasama ang lahat ng ginto at yamanteng alahas na nakuha niya kay Darius. Cheska. Nautal na tanong ni Darius habang nakatingin sa kanyang bagong asawa. Anong ginagawa mo? Bakit ka nag-i-impact? Aalis ba tayo? May nahanap ka bang matutuluyan natin? Humarap si Cheska sa kanya. Nuit walang kahit katiting na pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay puno ng matinding paghamak at dumi habang sumisigaw sa Taglish. What do you mean tayo, Darius?
Galit na sigaw ni Cheska habang isinasara ang kanyang huling maleta. Aalis ako! Hindi kita kasama, bakit naman ako mananatili sa isang lalaking baon sa utang walang kumpanya at malapit ng mabilanggo ng habang buhay? You are a loser, Darius. Akala ko ba matalino ka? Akala ko ba hawak mo sa leeg si Althea? You ruined my life. Ginamit mo lang ako. Nalaglag ang mga balikat ni Darius. Humakbang siya palapit at hinawakan ang braso ni Cheska, habang ang kanyang boses ay puno ng panggagalaiti. Ginamit, Cheska, iniwan ko si Althea. Para sa'yo ninakawan ko ang sarili kong asawa habang nasa operasyon siya para lang maibagay ang pangarap mong kasal sa Tagaytay. Paano mo masasabi sa akin ang mga bagay na yan? Nagsakripisyo ka! Tumawa ng napakalakas si Cheska, isang tawang puno ng venom. Huwag mo akong patawanin. Darius, ginawa mo yon dahil sa sarili mong kasakiman. Gusto mo akong makasama dahil mukha akong mamahalin sa harap ng mga kasusyo mo, hindi katulad ni Althea na mukhang katulong sa paningin mo. Huwag mo akong isumbat dahil ikaw ang sumira sa sarili mong buhay. Habang patuloy ang kanilang magaspang, nasigawan ang malaking pinto ng penthouse ay dahan-dahang bumukas. Naglakad ako papasok sa silid, kasunod si Attorney Hector Cruz at apat na court sheriffs na may hawak na opisyal na writ of seizure. Sumandal ako sa gilid ng pinto, nakatiklop ang aking mga braso at pinanood ang dalawang taksil na kasalukuya yung nagpapatayan sa harap ng aking mga mata. Napatigil silang dalawa nang makita ako. Ang katahimikan sa silid ay naging napakabigat na tila, walang sinumang makahinga. Tiningnan ko ang mga maletang puno ng nakaw na luho at pagkatapos ay inilipat ko ang aking tingin kay Cheska na kasalukuyang nangangatog ang tuhod sa takot. Iyon na siya, Cheska. Pormal at malamig kong pahayag ng walang kahit katiting na galit sa aking bose, purong kawalan ng pakialam. Ang lalaking walang paninindigan at walang pera ay bagay lamang sa babaeng walang danggal. Katulad ng nakasanayan mo, maaari mo nang panatilihin ang basura. Ma'am Althea? Pulong ni Cheska, sinusubukang lumapit upang magmakaawa muli. Ngunit bago pa man siya makahakbang, humarang ang mga court sheriff sa kanyang harap at sinimulang kumpiskahin ang lahat ng kanyang maleta. Ang lahat ng Chanel bags, ang mga gintong alahas at ang mismong mga damit na binili gamit ang pondo ng Sarmiento ay isa-isang kinuha at inilagay sa ilalim ng kustudye at ng korte. Hindi po ninyo pwedeng kunin ito akin ng mga ito? Sigaw ni Cheska, habang pilit na inaagaw ang kanyang mga bag sa mga sheriff. Ngunit mabilis siyang hinawakan ng mga pulis at dinala palabas ng penthouse para sa paglabag sa freeze order ng korte. Naiwan si Darius na nakatayo sa gitna ng bakanting penthouse. Ang lahat ng kasangkapan ay kinuha na at ang silid ay naging malamig at walang laman. Dahan-dahan siyang napaupo sa malamig na semento nakatingin sa akin mula sa ibaba, habang ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi at pagkawasa. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon, bago ako tuluyang tumalikod upang lumabas. Ang kanyang pagbagsak ay tapos na, at ang kanyang sariling kasakiman ang mismong humila sa kanya patungo sa ilalim ng lupa. Ang maliit na press room ng isang lumang hotel sa Manila ay puno ng ingay, at usok mula sa mga mamamahayag na nagmamadaling kumuha ng magagandang pwesto. Sa ilalim ng maiinit na ilaw ng mga kamera, nakatayo si Darius sa likod ng isang kahoy na podium. Pilit na inaayos ang kanyang gusot na polo habang hinahawakan ng mikropono gamit ang nanginginig na mga kamay. Ito ang kanyang huling hirit bilang desperadong lalaki. Sa tulong ng ilang maliliit na tabloid at mga bayarang mamamahayag, nagpatawag siya ng pampublikong press conference upang ilunsad ang kanyang huling pag-atake laban sa akin at sa pamilya Sarmiento. Ginamit at itinapon ako ng pamilya Sarmiento. Sigaw ni Darius sa harap ng mga nakatutok na lens ng kamera habang pilit na pinatutulo ang kanyang mga luha sa Taglish. Ako ang nagpatayo ng Villarreal Logistics gamit ang sarili kong dugo at pawis. Nung nagkasakit ang asawa ko na si Althea, ako ang mag-isang lag-asika sa kumpanya at nagbayad sa kanyang mga gamot. Pero nang gumaling siya, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para nakawin ang aking negosyo, i-freeze ang aking pondo at sirain ang aking reputasyon dahil lamang sa selos. Nagsimulang magbulungan ang mga reporters.
Ang ilan ay nagmamadali ng sumulat sa kanilang mga laptop handa ng ilathala ang kwento ng isang api at mahirap na lalaking binaligtad ng mayaman niyang asawa. Ngunit bago pa man matapos ni Darius ang kanyang susunod na kasinungalingan, ang dalawang pinto sa likod ng press room ay dahan-dahang bumukas. Walang ingay ng kaguluhan. Naglakad ako papasok sa silid nang may lubos na kumpiyan sa nakasuot ng isang makintab na puting suit na may gintong detalye. Kasunod ko si Attorney Hector Cruz kasama ang 3 senior forensic auditors na may hawak na mga dokumento o may selyo ng gobyerno. Ang lahat ng kamera na kanina ay nakatutok kay Darius ay mabilis na humarap sa akin. Ang liwanag ng mga flash ay sumakop sa buong silid habang naglalakad ako patungo sa entablado ng may tiyak na hakbang. Salamat sa inyong pagdalo ngayong araw. Formal at malamig kong pahayag sa wireless microphone na aking hawak. Ang aking boses ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay may dalang matinding bigat na nagpatahimik sa buong silid. Dahil nais ng aking asawa na dalhin ang aming personal na buhay sa harap ng publiko, mas mabuting tingnan natin ang katotohanan gamit ang mga tunay na dokumento. Ikinabit ni Hector ang aming laptop sa malaking projector screen sa likod ng podium ni Darius. Sa isang segundo, ang buong screen ay napuno ng mga malalaking financial charts at mga bank transaction logs. Gusto kong ipakita sa inyo ang 3 bagay. Pagpapatuloy ko habang dahan-dahang naglalakad sa harap ng mga reporters. Una, ang unang pondo na ginamit para itayo ang Villarreal Logistics ay hindi galing sa dugo at pawis ni Darius, kundi 120 milyong pisong pautang na walang interes mula sa aking personal na pondo. Pangalawa, narito ang bank transfers na nagpapakita ng 45 milyong pisong ninakaw mula sa aking account, habang ako ay walang malay sa operating room ng ospital. At pangatlo, narito ang mga opisyal na dokumento ng Bureau of Internal Revenue na nagpapakita ng tax evasion na isinagawa ni Darius sa pamamagitan ng paglilipat ng pondo ng kumpanya patungo sa offshore bank account ng kanyang kasama na si Cheska Alonzo. Naghari ang matinding gulat sa buong press room. Ang mga mamamahayag na kanina ay nakikinig sa drama ni Darius ay mabilis na humarap sa kanya at nagsimulang sumigaw ng mga matatalim na katanungan. Mr. Villarreal, totoo ba na ninakawan mo ang asawa mo habang sumasailalim siya sa open heart surgery? Sigaw ng isang reporter mula sa isang malaking TV network. Paano mo ipapaliwanag ang tax evasion na nakapangalan sa iyo at kay Cheska Alonzo? Tanong naman ng isa pang mamamahayag habang pilit na itinutulak ang mikropuno sa harap ng kanyang namumutlang muka. Napatumba ni Darius ang podium sa kanyang pagtatangkang umatras. Ang kanyang mga labi ay nangiinig sa matinding takot habang ang pawis ay patuloy na umaagos sa kanyang pisngi. Wala siyang masagot. Ang kanyang huling sandata, ang kanyang pampublikong drama, ay tuluyan ng pinulbos ng katotohanan at ebidensya sa harap ng buong bansa. Nang subukan niyang tumakbo patungo sa likod na pinto ng press room, mabilis na humarang ang 4 na ahente ng National Bureau of Investigation, kasama ang mga opisyal ng Bureau of Internal Revenue na may hawak na opisyal na warrant of arrest para sa kasong plunder at tax evasion. Tumingin ako sa kanya habang nilalagyan siya ng posas ng mga pulis sa harap ng mga kumikislap na ilaw ng kamera. Ang kanyang pampublikong kahiyahiya ay opisyal ng kumpleto. Ang bawat kasinungalingang itinanim niya ay siyang mismong umani ng kanyang sariling pagkawasak. Ang mataas na kisame ng Regional Trial Court sa Maynila ay puno ng katahimikan, habang ang lahat ng upuan ay occupied ng mga mamamahayag, mga miyembro ng lupo ng Sarmiento Group at mga taong gustong makakita sa formal na hatol ng batas. Nakatayo si Darius sa tapat na accused bench, nakasuot ng kulay kahel na detention uniform, nakapusas ang 2 kamay at napapalibutan ng 2 gwardiyan ng bilangguan. Wala na ang kanyang mamahaling suit, wala na ang kanyang maayos na buhok, at wala na ang kanyang mayabang na ngiti dahil sa kawalan ng pera pampublikong abogado na lamang mula sa Public Attorney's Office ang nakatayo sa kanyang tabi, isang abogadong halatang pagod at walang interes na ipagtanggol siya. Sa kanyang gilid nakaupo si Cheska, nakasuot din ng kaparehong damit ng bilanggo. Walang pampaganda sa mukha at patuloy na nakatitig sa sahig habang umiiyak ng walang tunog.
Sa witness stand huling, sumubok ang ina ni Darius na si Corazon na gamitin ang kanyang lumang panggagagap. Hawak niya ang isang kulay itim na rosaryo habang umiiyak ng malakas sa harap ng hukom sa Taglish. "Your Honor, mawa po kayo sa amin!" Pagsusumamo ni Corazon habang itinaas ang kanyang mga kamay. "Mabait na tao ang anak ko. Ginawa lang namin ang lahat para sa pamilya. Matanda na ako at may sakit. Huwag ninyong ipabilanggo ang anak ko dahil lang sa galit at selos ng kanyang asawa." Ngunit bago pa man makatapos si Corazon, formal na iniharap ni Attorney Hector Cruz ang huling ebidensya sa malaking screen ng hukuman, ang malinaw na audio recording mula sa silid ng ospital noong araw na katatapos lamang ng aking operasyon sa puso. Ang boses ni Corazon ay umalingaw-ngaw sa buong silid ng hukuman. "Mamatay ka na para mapunta na sa amin ang lahat." Napatigil si Corazon sa pag-iyak. Ang formal na mukha ng hukom ay naging napakatigas habang ang mga tao sa hukuman ay napasinghap sa matinding pagkamuhi sa katotohanan. Dahan-dahang itinayo ng hukom ang kanyang katawan at sinimulang basahin ang formal na desisyon ng korte. Sa kasong falsification of public documents at illegal asset diversion. Formal na pahayag ng hukom sa malakas at imposing na boses. Ang hukuman ay napatunayang guilty beyond reasonable doubt si Cheska Alonzo bilang accomplice. Siya ay pinatatawan ng parusang 10 hanggang 12 taong pagkabilanggo sa Correctional Institution for Women. Nagsisigaw si Cheska sa matinding takot habang pilit na inaagaw ang kanyang kamay sa mga gwardiya na mabilis na humilas sa kanya palabas ng silid. Isinusumpa niya si Darius sa bawat hakbang habang pinalalabas siya sa pinto. Pagkatapos ay itinutok ng hukom ang kanyang tingin kay Darius. Sa kasong syndicated estafa, corporate embezzlement at tax evasion, pagpapatuloy ng hukom. Ang hukuman ay napatunayang guilty beyond reasonable doubt si Darius Villarreal. Siya ay pinatatawa ng parusang 15 taon hanggang 20 taong pagkabilanggo sa New Bilibid Prison nang walang posibilidad ng parole at inuutusang ibalik ang 45 milyong piso sa complainant na si Althea Sarmiento. Nalaglag ang ulo ni Darius sa kanyang dibdib. Ang kanyang buong katawan ay nanginig sa matinding paghagulo habang ang formal na martilyo ng hukom ay bumagsak sa mesa ang tunog ng formal na pagtatapos ng kanyang kalayaan. Bago siya dalhin sa sasakyan ng bilangguan, humiling si Darius sa pamamagitan ng kanyang abogado para sa 2 minutong pakikipag-usap sa akin sa holding room ng korte. Pumayag ako kasama si Attorney Hector na nakatayo sa tabi ng pinto. Nang pumasok ako sa maliit na silid, biglang lumuhod si Darius sa semento sa aking harap. Ang kanyang mga kamay na nakaposas ay pilit niyang itinataas habang pumapatak ang kanyang mga luha sa kanyang kahel na damit. "Althea, please patawarin mo ako." Pagmamakaawa ni Darius sa Taglish habang ang kanyang boses ay nakakaawa. "Tanga ako. Nasilaw ako sa pera at kay Cheska. Pinagsisihan ko na ang lahat, utang na loob. Yurong mo ang kaso o tulungan mo ako makalabas. Mahal pa rin kita, Althea. Tandaan mo ang 10 taon natin bilang mag-asawa." Tumingin ako sa kanya mula sa aking pagkatayo. Ang aking mga mata ay walang kahit katiting na galit, walang put at walang pagnanais na gumanti pa. Purong kawalan na lamang ng pakialam. "I don't hate you, Darius." Malamig at marahan kong pahayag na may malalim na katahimikan sa bawat salita. "Hating you means you still matter to me. You are no longer my husband nor my enemy. You are just a stranger who taught me my true worth." Dahan-dahan kong inilabas mula sa aking bulsa ang aming lumang gintong wedding ring, ang simpleng singsing na ginamit namin 10 taon na ang nakalilipas. Ibinaba ko ito sa ibabaw ng wooden table sa kanyang harap. "I am leaving your past behind," pagtatapos ko habang tumatalikod patungo sa pinto. "Goodbye, Darius." Naiwang sumisigaw at umiiyak si Darius sa loob ng holding room habang dahan-dahan kong binuksan ang pinto at lumabas patungo sa maliwanag na sikat ng araw sa labas ng hukuman. Ang kadena ng aking nakaraan ay tuluyan ng naputol at ang aking hinaharap ay ganap ng malaya. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Sa loob ng Grand Hall ng Philippine International Convention Center sa Maynila,
Ang malalaking screen ay nagpapakita ng pinakabagong balita mula sa Philippine Stock Exchange. Ang Sarmiento Shipping Lines ay nakapagtala ng pinakamataas na valuation sa kasaysayan ng kumpanya matapos naming makuha ang 3 malalaking kontrata sa international na paglalakbay ng mga cargo ships sa buong Asya. Nakatayo ako sa gitna ng entablado, nakasuot ng isang makintab na kulay, emerald green na Filipiniana gown na ginawa ng isang kilalang lokal na designer. Ang aking buhok ay malayang nakalugay at ang aking mukha ay nagniningning sa tunay na kaligayahan at tagumpay. Salamat sa inyong tiwala. Panimula ko sa harap ng libu-libong mamumuhunan, mga mamamahayad at mga lider ng negosyo sa bansa. Ngunit ngayong gabi, ang ating tagumpay sa negosyo ay hindi lang para sa mga barko at pondo. Ngayong gabi, formal nating inilulunsad ang Althea Sarmiento Foundation for Women's Financial Independence. Nagpalakpakan ang buong silid habang ipinapakita sa screen ang layunin ng foundation, ang magbigay ng libreng legal assistance, financial literacy training, at emergency shelters para sa mga kababaihang Pilipina na biniktima ng financial abuse, pagtataksil, at panggagamit sa loob ng relasyon. Isang batang babae na isa sa mga unang benepisyaro ng foundation ang umakyat sa entablado. May hawak siyang maliit na pampasalamat na plakita at umiiyak habang kumakapit sa aking kamay. Ma'am Althea, umiiyak niyang pahayag sa taglish sa harap ng mikropono. Dahil po sa inyo, nabawi ko ang maliit kong bakery mula sa dati kong asawa na kumuha ng lahat ng pera ko. Ipinakita ninyo sa amin na ang isang babaeng Pilipina ay hindi kailanman dapat maging biktima lamang. Kayo po ang aming lakas. Yakap ko siya ng mahigpit. Ang bawat luhang pumatak sa aking pisingi sa pagkakataong ito ay hindi na luha ng sakit o galit, kundi luha ng malalim na katuwaan at danggal. Sa gitna ng programa, habang nakaupo ako sa VIP lounge para sa isang maikling pahinga, pumasok si Attorney Hector Cruz na may hawak na isang maliit na folder. Doña Althea, formal na boses ni Hector. Ito po ang huling update mula sa correctional facility at sa New Bilibid Prison. Ibinukas ko ang folder. Nakatala roon ang kasalukuyang kalagayan ng mga taong minsang sumira sa aking buhay. Si Darius ay kasaluku, yung nagtatrabaho sa laundry section ng Bilibid Prison. Naglalaban ng libo-libong uniforme ng mga bilanggo araw-araw. Wala siyang kahit isang kaibigan sa loob. At ang kanyang pamilya ay hindi man lamang siya nadadalaw. Si Corazon naman ay nabubuhay sa isang maliit na kubo sa probinsya, umaasa lamang sa relief goods mula sa lokal na simbahan, matapos siyang talikuran at ikahiya ng lahat ng kanyang mga kapitbahay. At si Cheska ay tahimik na nagdurusa sa kanyang sentensya sa Women's Correctional Malayo sa mga mamahaling bag at luho na dating ipinagmamayabang niya. Isinara ko ang folder. Walang galak sa aking puso, ngunit wala rin kahit katiting na awa. Ang kanilang kalagayan ay hindi produkto ng aking paghihigante. Ito ay ang patas na timbangan ng karma at batas na nagbalik sa kanila ng bawat kasama ang ibinigay nila sa iba. Pagkatapos ng kaganapan, pumunta ako sa Batangas International Port, kung saan nakadaong ang pinakabagong flagship cargo ship ng Sarmiento Shipping Lines, ang MV Althea's Rebirth. Umakyat ako sa pinakataas na deck ng barko. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa pinto ng Manila Bay na nag-iiwan ng kulay ginto at rosas na kulay sa langit. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat ay humahampas sa aking mukha. Inilagay ko ang aking kamay sa aking dibdib. Ang sugat mula sa aking operasyon sa puso ay naroon pa rin isang mahabang linya ng pink na scar. Ngunit ang pusong nasa loob nito ay mas malakas, mas buhay, at mas malaya kaysa kailanman. Naramdaman ko ang paglapit ng aking ama na si Don Eduardo sa aking tabi. Inakbayan niya ako at marahang hinaplos ang aking balikat. Proud ako sa iyo, anak, bulong ng aking ama sa Tagalog. Napatunayan mo na ang tunay na Sarmiento ay hindi sumusuko sa bagyo. Sa halip tayo ang nagiging bagyo. Naumiti ako at sumandal sa kanyang balikat habang nakatingin sa malawak na karagatan. Sa bawat kababaihang nakikinig at nakakapanood ng aking kwento, ito ang aking huling mensahe. Huwag mong ipagpalit ang iyong dignidad
para sa isang taong hindi marunong magmahal ng tama. Ang pinakamatinding ganti ay hindi ang pagpatay sa kalaban, kundi ang pagiging pinakamatalino, pinakamalakas at pinakamalayang bersyon ng iyong sarili. Isang taon ang dahan-dahang lumipas matapos ang huling araw ng paglilitis sa hukuman. Nakatayo ako sa balkona, ng aming ancestral estate sa Tagaytay, isang lugar na hindi kalayuan sa resort, kung saan minsang sinubukan ni Darius na ipagpalit ang aking 10 taong sakripisyo para sa isang hapon ng pampublikong kayabangan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lupaing aking kinatatayuan ay buong-buong pagmamay-ari ng pamilya Sarmiento. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng lawa ng taal na nag-iiwan ng malalim na kulay ube at ginto sa buong kalangitan. Ang hangin ng hapon ay malamig at sariwa na may kasamang amoy ng mga punong pino at sariwang bulaklak. Sa ibabaw ng maliit na mesang gawa sa marbol, sa aking tabi nakapatong ang isang tasa ng mainit na tsaa at ang lumang gintong kompas na ibinigay sa akin ng aking ama bago siya formal na nagretiro sa pagiging chairman ng kumpanya. Tahimik kong pinagmamasdan ang malawak na tanawin. Maraming tao ang natatanong sa akin sa mga panayam sa telebisyon at radyo tungkol sa 3 bagay na napabago sa aking buhay. At ngayong gabi sa gitna ng katahimikan ng kalikasan, meron na akong formal at malinaw na sagot. Ang unang tanong pinatawad ko na ba si Darius at ang kanyang pamilya? Hindi ko pinatawad ang kanilang kasamaan dahil ang krimen at pagtataksil ay may nararapat na parusa sa ilalim ng batas at ng Diyos. Ngunit pinatawad ko ang sarili ko. Pinatawad ko ang lumang bersyon ni Althea, ang babae nga niwala nung araw na kailangan niya magpakababa, magtiis ng panggagamit at magtago sa dilim upang maging karapat-dapat lamang sa pagmamahal ng isang lalaki. Ang pagpapatawad sa sarili ang naging unang susi upang tuluyan kong maputol ang kadena ng aking nakaraan. Ang pangalawang tanong na hanap ko, na ba ang tunay na kapayapaan? Oo, ang kapayapaan ay hindi ang pagkakita sa iyong mga kalaban na nagdurusa sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan. Ang tunay na kapayapaan ay ang sandali na magigising ka sa umaga at na-realize mo na ang kanilang mga pangalan, ang kanilang mga muka at ang kanilang mga ginawa ay wala ng kahit katiting na epekto sa iyong puso. Ang kanilang pag-iral ay naging tulad na lamang ng isang dumaang usok sa hangin, walang halaga, walang bigat at ganap ng nakalimutan. At ang huling tanong, ano ang aral na nais kong iwanan sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento? Para sa bawat Filipina na kasalukuyang nakakaranas ng panggagamit, pagtataksil at pang-aabuso sa loob ng relasyon, huwag mong kailanman ituring ang sarili mo bilang isang tuntungan lamang para sa pangarap ng ibang tao. Ang iyong halaga ay hindi sinusukat sa kung gaano karaming sakripisyo ang kaya mong tiisin para sa taong hindi ka pinahahalagan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagtatago sa dilim, hindi nagnanakaw ng iyong dignidad at hindi nagpapaiyak sa iyo sa gabi. Kapag ang mundo ay subukang ilagay ka sa ilalim ng kanilang mga paa, tumayo ka ng may buong lakas. Gamitin mo ang iyong rasyonal na pag-iisip, ang iyong kakayahan at ang iyong sariling dignidad upang bawiin ang lahat ng karapatang nararapat sa iyo. Ang pinakamatinding ganti ng isang strong Filipina ay hindi ang pagbaba sa antas ng kanyang mga kalaban. Ito ay ang paglipad ng napakataas hanggang sa ang kanilang mga boses ay hindi na marinig na kanyang mga tainga. Huminga ako ng malalim. Ang aking puso, ang pusong minsang nasugatan at tinangkang patayin ng kasakiman ay tumitibok ng may buong lakas, pag-asa at kapayapaan. Tumingin ako sa gintong kompas sa aking kamay, inihanda ang aking sarili para sa mga susunod na bukas na may niti sa aking mga labi. Ako si Althea Sarmiento. Ako ay hindi na biktima ng kahapon. Ako ang malayang reyna ng aking sariling hinaharap.